This video is going to be another stock market analysis video and ito yung 4 na stocks na pag-uusapan ko sa video na to. So, as usual, before I talk about the individual stocks, punta muna tayo sa PSEI para sa overall market conditions. So, for the PSEI, the last time na napag-usapan ko yung chart niya nung last week pa ng July. So, ito yan. And kung mapapansin nyo, halos wala pa rin namang difference dahil naglalaro lang yung PSEI malapit dito sa 6,290, no? 6,220 na levels. And nasusunod niya yung bias na kung saan nagke-create siya ng mas maliit na consolidation dito inside the much larger consolidation na ang base is 6,000. So, na-mention ko naman sa previous na stock market analysis video na kung saan pag mas naging bearish pa yung PSEI, then the next support is the 6,000 level. And kapag naging bullish naman, may chance na itest niya yung R1 tapos malagpasan, no? So, may okay sana na positive catalyst for the economy as a whole dahil yung tumataas na oil prices kahit papano nabawi naman tapos bumaba yung oil prices, no? Unfortunately, meron tayong mababang GDP compared sa ini-expect sana ng marami na kung saan mas magiging better yung GDP compared sa nalabas nila. So, I think that's one of the reasons kung bakit naging muted pa rin yung galaw ng PSEI, no? So, because of that, wala pa rin akong i-change sa mga bias ko regarding sa PSEI. If magkaroon man ng selling pressure, kung biglang may lumabas na negative catalyst dyan, no? Kung bigla na namang tumaas yung oil prices, then it's definitely possible for the PSEI to revisit yung 6,000. And siguro on the upside, pagdating ng 3Q reports naman, kung mas magiging okay na yung performance ng karamihan ng mga blue chips at mga large market cap na stocks sa Philippines, pwedeng matulak pa yung PSEI higher, no, along with stable oil prices. So, I think yan yung possible na reason para mag-break out yung PSEI above ng 6.5. So, despite na wala masyadong gumagalaw sa mga malalaking companies, mga blue chips, mga large market cap, hindi naman ibig sabihin nun na walang mga opportunities pagdating sa mga individual na stocks, no? So, if you're able to monitor yung stock market this week, lalo na itong past Friday, I'm sure na kita nyo yung mga fast movers at yung mga grabe yung tinalon in price, no? So, puntahan natin yung unang stock na talagang nagpakita ng malakas na price rally. So, that's DHI. So, andito tayo sa DHI na chart and kitang-kita naman natin na nag-jump siya ng more than 20% from the previous close nung Thursday. So, up siya ng more than 27%, no? Even reaching a peak of halos 47%. So, ano ba yung naging catalyst nito? Ano ba yung naging hype niya? So, may lumabas na article nung market close nung Friday na kung saan yung DHI or Dominion Holdings nga daw is yung napapag-usapan. Kumbaga nagkakaroon ng speculation na siya yung magiging backdoor listing vehicle para sa Tampakan project. So, yung Tampakan kasi na yan is one of the largest mineral reserves, no, sa Philippines at sa buong mundo kasi nasa top 10 siya pag nagkataon yung kaya niyang i-produce na gold and copper, no. Ang isa sa mga nagmamay-ari ng negosyo na yan is yung companies ng C family and Consonhi family. So, nagkataon na malaki din yung share at control nila sa Atlas Mining. Kaya kung mapapansin nyo, gumalaw din yung Atlas, no, this week. So, nagkakaroon ng speculation na yung Tampakan na project tapos yung Atlas ay pwedeng ma-infuse sa DHI. So, kung matagal na kayong subscriber, follower ng channel na to, napag-usapan ko na to, no, sobrang tagal na kung saan in-explain ko yung connection ng Consonhi, ng C family or SM group and how they connect towards DHI and Atlas Mining na rin. Kung hindi nyo pa napapanood tong video na to, you can click towards the upper right para ma-redirect kayo sa video na yun. So, balik tayo sa chart ng DHI. So, the last time na napag-usapan ko yung DHI nung first week ng May pa. So, ito pa yan, no? And then, nakikita nyo naman dito sa mga nalagay kong arrows at mga drawings, mga patterns, na kung saan ine-expect ko na magiging resistance yung R1 for DHI. And ito nga yung nangyari doon na kung saan around the second week to third week ng May, nahihirapan talaga siyang lumagpas dito sa 9 na area malapit, no? So, nagkaroon siya ng double top sa short term. And then,
then saka nasunod yung bearish na bias na kung saan nahulog yung stock papunta dito sa S1 and S2 na support. And then sobrang lakas lang nung selling na kung saan hindi siya tumigil dito sa 6.54 but talagang umabot siya dito sa 5.80 na price area, no. Pero ultimately, yung ginawa talaga ng DHI is nagstay pa rin siya dito sa loob ng consolidation. So somehow, nagkaroon ng buying pressure tapos nabalik dito sa loob, no. So, nung Friday, ang nangyari, finally nag-breakout na yung DHI dito sa 52-week high niya. And then, it was able to increase nga ng more than 26%, no. So, i-delete ko yung mga drawings dito dahil nagbago na yung mga significant price levels for DHI at kailangan ng palitan. So, na-delete ko na yung drawings lahat pero meron pa rin ditong isang line. So, kung bago ka pa lang sa channel na to, ang ginagamit ko kasing charting software is yung sa broker ko sa InvestaTrade and automatically lumalabas yung position na hawak ko sa isang stock, no. So, hindi ko siya nadi-delete. So, meron kasi akong position dito sa DHI, yung average price ko around 9.19, 9.20 na price area. So, at the moment, up ako ng a little more than 25% sa DHI na part ng aking portfolio. So, ano ba yung mga significant areas ngayon for DHI? So, very obvious naman na meron tayong resistance dito sa 13.20. So, ito yung i-consider ko kaagad syempre na R1. And this R1 of course is also the all-time high ng stock kasi ito na yung pinakamataas na price na naabot niya, no? And then the major support talaga para sa stock na to is yung 9.24 na area kasi ayan yung kanyang previous na 52-week high, previous na ATH, 'di ba? So, ilalagay ko to as the S1. Pero hindi ibig sabihin na ito lang yung support na meron siya. Kasi meron tayong 10 na price area dito which is the significant psychological level. So, yung 10 na price area ngayon, pwede kong i-treat yan as the psychological support area. So, ayan yung levels na importante ngayon para sa DHI. So, that just basically means na kung maging sobrang lakas ng buying pressure dito sa DHI this coming trading week dahil nagkakaroon siya ng mga kung ano-anong speculation at kung ano-anong hype, kung may mga stock market participants na bumili ng stock na to and matulak pababa, ito yung level na kailangan niyang ma-take out or malagpasan, no? In order for the stock to move higher. Pag hindi niya nagawa yan, that means magsistay lang siya syempre below ng 13.20. So, pag nagkataon naman na selling yung nangyari, then that means yung 10 na price area yung price level to watch dito kasi ayan nga yung psych support niya. And then, ultimately, itong 9.24 na area yung S1 na major support ng DHI. So, na-mention ko nga na meron akong position sa DHI, a little more than 25%. So, this channel has a private community and private group. So, dito ko napapag-usapan yung mga stocks na hawak ko, kung ano yung magiging approach ko sa kanya, kung bakit ko siya na-buy, kung bakit ko siya na-sell, and lahat ng nakikita nyo dito ang mga perks and benefits na available sa private community and group ng channel na to. So, in order to be a member, all you have to do is just send an email dito sa email address na nakikita nyo. Lagay nyo lang subject membership and then just answer itong tatlong question na to. So, for the next stock, isa pang nabigyan ng sobrang hype dahil sa naging galaw ng copper prices. That's 80. So, for 80, na-cover ko na yung stock na to a few days back nung July 27 dahil sobrang ganda talaga nung naging galaw niya, no? So, nag-hover lang yung price malapit sa 850 tapos in a span of 3 trading days napunta agad siya dito sa lagpas 12 na price area. So, within a span of 2 weeks ulit, galing dito sa prices ng 12, up na naman yung stock ng more than 28%, halos 30%. And then, at its peak nung Friday, nag-increase talaga siya ng 34%, no? The last time na napag-usapan ko siya. So, syempre, that means babaguhin ko na naman ulit yung mga key levels dito para sa 80 dahil sobrang layo na nung tinalo ng prices, no? So, I need to delete yung mga levels din ulit. So, again, much like DHI, meron kasi akong position dito sa 80 sa broker ko dito sa InvestaTrade. So, lumalabas lang din ulit yung position ko because of the chart software, no? So, yung bought price, average price ko yan, pero wala yan significance pagdating sa
key levels or patterns or drawings sa chart. So at the moment, meron akong more than 100% gain sa 80. So naging bagger status na siya, no? Since I was holding it nung first week to second week ng July pa. And then I also have a position sa aking long-term position trading, long-term investing ng portfolio sa Dragonfly. So that's up ng a little more than 92%. So for 80, it's very clear naman na meron tayo ditong resistance ngayon sa 1650, 'di ba? Kasi ayun yung peak na price niya. Pero hindi pa ito yung 80H niya kasi mas may mataas pa na resistance yan yung 80. Pero definitely this is the new 52-week high, tapos ayan yung R1 niya, no? So ano yung pinakamalapit na support ulit ng 80? So pwede din nating i-consider itong 15 na price area as a psych support na level. So halos pareha sila nung nagiging galaw ng DHI, no? Kasi nga pareha silang may hype with regards to Consonhi tapos SM Group. So tingnan natin towards the left kung ano pa yung mga possible support dito sa 80. So ito previously meron tayong support sa multi-year niya na chart nung 2014 pa. Itong around 13.30 plus. And then makikita nyo nga dito na after nung R1, meron tayong resistance pa dito sa 17 plus na area. So that means this is the R2 for 80, no? So, balikan natin dito sa present day. That means itong 13.30 plus na area, ito yung magiging S1 ng 80, no? So, halos ganun din sa 80. Halos similar yung galaw niya sa DHI na kung saan kapag lumakas pa talaga yung buying, then that means kaya pa niyang i-test itong R1 na resistance. And kung sobrang lakas, then the next level to test is yung R2. Ang pinagkaiba lang yung sa DHI, wala siyang resistance, no? Ito may resistance agad na nakaabang. And then, kapag naman nagkaroon ng selling, nagkaroon ng weakness, pwede siyang mag-revisit dito sa 15 na area sa psych support. And then, kung sobrang lakas talaga nung selling, then S1 is the next possible support, which I think is the major support din para sa stock na to, no? So, definitely, yung DHI tapos yung Atlas, ito yung dalawang stock na magiging volatile moving forward this week. Kasi ang laki na nung volume nila parehas, may hype sila, ibang klase yung sentiment. So, it's definitely worth monitoring, no? Lalo na kung may mga positions kayo sa mga stock na yan. So, as mentioned kanina, ito yung mga positions ko sa 80 pagdating sa short-term and medium-term trading, na swing trading. That's already 100% gains in about a month na hold lang, no? So, that's a bagger status or double your money in a span of a month. And then, pagdating dito sa isang position ko na kung saan position trading or long-term positions akin to investing, padating na din doon sa 100% na gains. So, in line with this, I'll be hosting a technical analysis course on how to trade the Philippine stock market. So, hindi lang to isang session, dalawa or tatlong session, multiple sessions to that will last for more or less a month, no? And sa course na to, I'll be discussing yung entire trading methodology ko, yung system ko, yung mga indicators na ginagamit ko, paano ako mag-monitor ng mga stocks, kung paano ako mag-watchlist ng mga stocks, how I do buy and sell dito sa mga positions na to. So, for you to apply sa technical analysis course na to, you can check the pinned comment. Andun yung further details. So, for the next stock, that's A-REIT. So, for A-REIT, the last time that I talked about this stock nung first week July, papuntang second week. And then, yung bias ko sa kanya initially was that magsistay siya dito sa loob ng kanyang downward channel pattern. So, overall kasi on a short-term to medium-term basis, yung A-REIT, pababa yung direction niya, no? And then, whenever naman nagkakaroon ng mga downward channel na patterns, it's very important na malagpasan niya yung upper part na resistance line. So, that's why naglagay ako dito ng arrow. So, anticipating na pwedeng mag-test yung A-REIT dito sa upper resistance line niya. So, nasunod niya yung bias na yon. Ang problema, sobrang lakas nung trend line na resistance, no? I think this level talaga protects the 38 area para sa A-REIT. Hindi niya talaga malagpasan, no? So, immediate milestone for A-REIT, dapat makalagpas siya dito sa 38 na price area para naman kahit papano gumanda na yung galaw niya tapos ma-prevent pa niya yung consolidation or downward move. So, it's very fortunate enough na hindi niya nasunod yung bearish bias kasi andito na sana sa 36 level yung A-REIT. So, dahil wala naman masyadong difference dun sa
ginalaw ng A-REIT, andito pa rin siya sa loob ng mini consolidation niya tapos hindi siya nakakalagpas sa resistance, wala pa rin akong babaguhin sa kanya dahil andito pa rin siya sa loob ng downward channel pattern. Ang slight change lang siguro is tatanggalin ko na tong mga resistance line para mas maging clear. And then, I'm going to treat this trend line resistance as the immediate resistance for A-REIT. And then, para sa akin, ito pa rin yung mga major support levels niya. So, pag nagkaroon ng malakas na selling sa A-REIT, it's possible na pumunta siya dito sa S1. No? So, definitely dapat makalagpas na yung A-REIT dito sa 38. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na nasa short-term consolidation yung stock. So, ang sobrang lapit pa nung mga candle sa kanya, tapos hindi pa siya nakakalayo dun sa MA20. So, pag nilabas ko naman yung MA50, nasa medium-term downtrend yung A-REIT simula pa nung March. So, it looks like nagta-transition siya towards a medium-term consolidation, no? So, finally, lumalapit na siya dito sa MA50 tapos hindi na siya masyadong lumalayo pababa. And then, pag nilabas ko yung MA100, nasa long-term downtrend pa yung A-REIT dahil sobrang layo pa nung majority ng candles niya. And nitong past few days lang, naging sobrang lapit nung A-REIT dito sa MA100. So, definitely, gaya ng kanina ko pang sinasabi, maganda pag nakalagpas yung A-REIT sa 38 kasi andun na rin yung level ng MA100. So, kung mas magiging maganda yung market conditions tapos makakalagpas yung A-REIT dito sa 38, okay na milestone yun kasi pwede pang mag-cause ng turnaround para sa stock. So, for the last stock, that's Maynilad. So, for Maynilad, the last time that I talked about the stock nung June 26 pa. So, ito yan. And then, meron akong mga multiple biases for Maynilad. The first one, possible S1 to kung hindi magkaroon ng malakas na selling pressure. So, makikita natin na talagang andito lang yung galaw ng Maynilad for most of July. So, naglalaro lang siya malapit dito sa 19.63 na price area. And then, nagkaroon ng malakas na selling pressure nung patapos na yung July, papuntang first week ng August. And then, na-revisit niya yung S4 na support. So, napuntahan niya yan. And then, sa ngayon, mukhang ang nagiging support na ng Maynilad is itong S3. So, ang gagawin ko dito, tatanggalin ko na yung box, of course, dahil hindi na yan yung pattern ng Maynilad. Tatanggalin ko na rin tong S1 and S2. So, this level here, para sa akin, ito na yung S1 ngayon ng Maynilad. And then, itong S4, ilalagay ko dyan. And ito na yung gagawin kong S2. Pero, gagawin ko siyang range kasi idadamay ko na tong recent na swing low niya sa 17.64, no? So, ayan siya. Ito yung S1, ito yung S2. And then, pagdating sa R1, ilalagay ko na siya dito, yung dating naging S1. So, ayan yung R1. And then, this level here, syempre ito na yung R2. So, that means R3 na to, yung nasa taas. And then, bukod dyan, may potential pa na immediate resistance yung Maynilad dahil nag-create na siya dito ng trend line. So, ayan yung point A and point B. So, in order for Maynilad to create a reversal or prevent yung further downward move pa niya papunta dito sa S2 na price area, halos parehas lang sa A-REIT na kung saan dapat makalagpas siya dito sa trend line niya tapos sa R1. No? So, pag hindi niya to nalagpasan, I think the stock will just move between 1760 papunta dito sa 19 na price area. So, it's possible na mag-create pa siya ng malaking box dito, no? Up until malagpasan talaga niya yung trend line niya tapos malakas yung volume and price surge. So, kung hindi mangyari yung ganun kalakas na buying pressure, I think Maynilad will just stay inside this consolidation or move lower between S1 and S2. So, pag nilabas ko yung MA20, makikita natin na nasa short-term downtrend yung Maynilad. And then, nagkaroon siya ng consolidation dito. Pero, hindi kinaya yung selling pressure kaya patuloy na naman yung short-term downtrend. So, pag nilabas ko yung MA50, ganun din. Nasa medium-term downtrend yung stock. That's very clear. Downward sloping pa rin yung MA50 natin. And then, MA100, hindi ko pa masasabing nasa long-term downtrend yung stock dahil kakalabas pa lang nung MA100 niya dito. Although, yun ang pinapakita niyang potential na trajectory na gawin.
lalo na pag nahulog pa siya dito sa S2, I'll definitely consider that as a long-term downtrend na. Pero ngayon, kapag nakabawi itong Maynilad ng above ng 1950, then may potential siyang maging long-term na consolidation lang. So, ang lalabas niyan parang sobrang laking box dito, no? So, up until makalagpas siya dito sa R1, gaya ng sinabi ko kanina, dito lang yan maglalaro sa mas maliit na rectangle or mas maliit na box. So, how about you guys? What do you think about these stocks? Let me know in the comment section, or if you have any stock requests na gusto nyong mapag-usapan natin sa next na stock market analysis video. And if you haven't watched yung mga videos ko about specific stocks, you can click towards the upper right, and stock market lesson video sa bottom right. And don't forget to like this video and subscribe sa channel so you'll always be updated sa future videos.